Paulit-ulit nating naririnig sa palasyo. Sumusunod kami sa due process. Maganda pakinggan, tunog makatarungan. Pero habang pinagtatalunan nila ang legalidad, ang mga korap ay patuloy na kumakain ng kaban ng bayan. Tama naman na may karapatan ng bawat isa. Pero paano kung ang karapatan ng iilan ay ginagamit para abusuhin ang milyon-milyon? Ito ang nakikita nating realidad ngayon. Ang mga kriminal sa sako ng batas, pero ang mga tunay na magnanakaw malaya sa ilalim ng legal procedure. Noong panahon ni Duterte, hindi na kailangan ng presscon para ipaliwanag ang aksyon. Ang batas ay sinusunod, pero may kasamang tapang, may disiplina, may takot ang mga korap dahil alam nilang may leader na hindi nagpapalusot. Ngayon, puro salita, puro legal process. Pero nasaan ang resulta? Ilang flood control scam na ang lumabas. Ilang opisyal na ang nasangkot. Pero ilan ang tunay na nakulong. Hindi pwedeng puro paliwanag. Ang hustisya ay hindi dapat mabagal dahil sa freedom of movement. Kung gusto talaga ng gobyerno ng respeto, unahin nilang igalang ang taong bayan na araw-araw binabawasan ng buwis ng mga korap na nakaupo. Ang due process ay dapat para sa lahat, hindi para sa proteksyon ng mga makapangyarihan. At ngayon, habang pinagtatanggol ng palasyo ang kanilang legal protocols, ang bayan naman ay naghihintay ng resulta. Hindi namin kailangan ng lecture sa batas. Ang kailangan namin ay aksyon, disiplina, at leader na may tapang, tulad ng ipinakita ni Rodrigo Duterte. Ang hustisya na walang tapang ay propaganda, at ang leader na walang paninindigan ay tagapagsalita lang ng mga magnanakaw sa gobyerno.